Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 11, talata 1 hanggang 6. Tinalo ni Josue si Jabin at ang mga kasama nito. Nang mabalitaan ni Jabin, hari ng Hazor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Jobab, hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Aksap. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan, sa dakong hilaga, sa kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Sineret, at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga Kananeo sa magkabilang panig ng ilog Jordan, sa mga Amoreo, Heteo at Perezeo. Nagpadala rin siya ng mensahe sa mga Jebuseo na naninirahan sa kaburulan, at sa mga Hibita na naninirahan sa paanan ng bundok Hermon sa lupain ng Mispa. Dumating lahat ang mga haring iyon, kasama ang kanilang mga sandatahang lakas. Halos sindami ng buhangin sa tabing dagat ang bilang ng kanilang hukbo. Napakarami rin ng kanilang mga kabayo at mga karwahing pandigma. Nagkaisa ang mga haring iyon na pag-isahin ang kanilang mga pwersa at sama-sama silang nagkampo sa may batisan ng Merom upang salakayin ng Israel. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo, bukas sa ganito ring oras, lilipulin ko silang lahat para sa Israel. Lalagutan ninyo ng litid upang mapilay ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe." Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 11 kabanata sa aklat ng Josue, versikulo 7 hanggang 12. Kaya't sila'y biglang sinalakay ni Josue at ng kanyang mga kawal sa may batisan ng Merom. Pinapagtagumpay ni Yahweh ang mga Israelita. Tinugis nila ang mga kaaway hanggang sa dakilang Sidon at sa Mesrefot Mayim sa gawing hilaga, at hanggang sa lambak ng Mispa sa gawing silangan. Wala silang itinirang buhay. Ginawa sa kanila ni Josue ang utos ni Yahweh. Nilagutan ng litid ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. Pagkatapos, bumalik si Josue, sinakop ang Hazor at pinatay ang hari roon. Nang panahong iyon, ang Hazor ang kinikilalang punong lungsod ng mga kahariang iyon. Sinunog nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon. Walang itinira isa man. Nalupig din si Josue, ang lahat ng mga haring iyon ay sinakop ang kanilang mga lungsod. Pinatay niyang lahat ang mga tao gaya ng iniutos ni Moises. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 11, versikulo 13 hanggang 18. At ang sabi, "Pero hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod sa mga bulubundukin, maliban lang sa Hazor. Kinuha ng mga Israelita para sa sarili ang lahat ng nasamsam ng mga hayop at mga ari-arian ng mga lungsod na ito. Pero nilipol nila ng lubusan ang mga naninirahan dito at walang naiwang buhay. Iyon ang iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin ito. Ang iniutos ni Moises kay Josue. Dinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kabundukan, ang buong lupain ng Negev, ang buong lupain ng Goshen, ang mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Hordan, ang mga kabundukan at kaburulan ng Israel. Ang teritoryo na sinakop niya ay mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir hanggang sa Balaal Gad, sa lambak ng Lebanon, sa ibaba ng bundok ng Hermon. Dinakip at pinatay niya ang mga hari ng mga lugar na ito. Sa mahabang panahon ng pakikipaglaban nila, ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua, chapter 11, verse 19 to 23.
Walang bayan na nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel, liban ng mga Heveo na mga taga-Gabaon. Kanilang kinuhang lahat sa pakikipagbaka, sapagkat inakala nga ng Panginoon na pagmatigasin ang kanilang puso upang pumaroon laban sa Israel sa pakikipagbaka upang kanilang malipol silang lubos, na huwag silang magtamo ng biyaya, kundi kanyang malipol sila, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At naparoon si Jose ng panahong yaon at nilipol ang mga Anaseyo mula sa lupaing maburol, sa Hebron, sa Deber, sa Anab, at sa buong lupaing maburol ng Juda. At sa buong lupaing maburol ng Israel, nilipol silang lubos ni Jose, 10 ng kanilang mga bayan. Walang naiwan sa mga Anaseyo sa lupain ng mga anak ni Israel, sa Gaza, sa Gath at sa Asdod lamang nag-iwan siya ng ilan. Gayon sinakop ni Jose ang buong lupain ayon sa lahat ng sinalita ng Panginoon kay Moises, at ibinigay ni Jose na pinakamana sa Israel ayon sa kanilang pagkakababahagi sa ngayon sa kanilang mga lipi. At ang lupain ay nagpahinga sa pakikipagdigma. This is the word of God. Amen.